Malupit pa rin malupit pa rin mga bossing ang mga nangyayaring kabulastugan sa pamahalaan. Uy, may sinabi daw si Erwin Tulfo May sinabi daw si Erwin Tulfo na magfo-focus na lang ba tayo sa flood control? Oo, lalo na kung kayo yung mga magnanakaw sa flood control. Hindi kami hihinto, Erwin Tulfo, hanggat hindi kayo nakukulong, mga putragis kayo. Ang takay mo, sabihin ba naman niya? Sabihin ba naman niya, mga bossing, na marami daw problema ang bayang Pilipinas at hindi lang daw tayo nakafocus sa flood control? Mga gago pala kayo Kita mo kung gaano katarantado yan si Erwin Tulfo para hindi niya itapik o hindi na niya ba't ka pa hineras, ba't ka pa itinalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman kung hindi mo na iimbestigahan yung flood control? Kasi tinanong siya yung flood control ba magpapatawag ka ba? Ipapatawag mo ba yung 18 Marines? Sabi niya, pare-parehas lang naman yung sinasabi, ba't mo pa ipapatawag? Tapos hanggang sa nung nakaraan, sinabi niya na marami daw mga issues na dapat naharapin, hindi lang daw tayo nakafocus sa flood control. Tarantado ka ba? Yun nga ang gusto naming malaman kung kanino napunta at kung sino-sino. Yung mga totoong nagnakaw sa pera ng taong bayan. Alak, tinapay ka naman, Erwin Tulfo. Halatang halata ka naman na magnanakaw ka Halatang halata naman na magnanakaw kayong grupo ng Gatchalian Block nandyan sa Senado Halatang halata na talagang sunod-sunuran kayo sa Malacanang dahil alam nyo talaga pagka yan, pinakinggan yung mga issues na yan at pinatawag natin lahat ng mga pangalan na lumabas dyan sa mga testimonya ng 18 Marines, lalong-lalo na yung mga CCTV footages kapag sinumpi na natin yung mga lugar kung saan sinabi nila na nagbigay sila sa'yo, nagbigay sila kay Tililing, nagbigay sila sa kuya mo. Putangin na sigurado mabibisto kayo Iyon ang problema natin, mga bossing. Kaya naman nila talaga inagaw yung Senado para hindi matuloy yung flood control project yung ating pag-aaral, pag-iimbestiga dyan sa flood control scandal na yan. Yun lang naman talaga yung dahilan. The reason why ginulo yung Senado, it's because ayaw talaga nilang pag-usapan itong flood control scandal na ito. 'Di ba? Bumaba na yan siya sa kanyang posisyon. Ibinigay niya na yan kay Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, alam man natin taho yung utak niyan. Hindi talaga niyan kayang mag-preside ng mga ganong klaseng katitindi na mga investigasyon dahil mabibisto din ilan din yung mga kasakasama nila na lumulutang diyan. At saka bobo man talaga ng abogado yan. So hindi niya kaya yun at hindi kaya ng bayag niya, hindi kaya ng konsensya niya yung mga malulupit na mga bagsakan diyan sa pwedeng maimbestigahan, pwedeng mga lumabas na mga pangalan diyan sa diyan sa hearing na yan. Ngayon, binalik ulit kay Tulfo. Nag-step down na si Tulfo pero ibinalik sa kanya. Ba't ibinalik sa kanya? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, tatlo yung bobo na yan. Tatlo yung bobo na yan sa Senado. Sino yan? Si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, at saka yan si Win Gatchalian. Yung ibang mga kasamahan yan, magugulang na yan. Ayaw nilang masira yung kanilang pangalan kasi ano ba talaga ang instruction sa Gatchalian Block? Ang instruction sa Gatchalian Block, yung flood control scandal, hindi na talaga yan ma-discuss, hindi na yan matakel, hindi na yan matuloy. Kasi nga, alam nila na kapag yan, talagang tinuloy mo yan at nakatutok ang taong bayan, maraming lalabas na mga pangalan dyan at karamihan nasa hanay nila. Siyempre, senador man ng Malacanang itong Gatchalian Block at alam ng Malacanang na sila talaga ang punot dulo ng lahat ng kabulastugan na yan. 2024, 2025, actually 2022 pa nga lang daw, magnanakaw ng mga hudas na yan So yun lang talaga yung reason why inagaw talaga nila kay Alan Peter Cayetano yung leadership. Ang purpose nun, hindi na yung impeachment ni Inday Sara Ang purpose talaga nun is itong flood control project na to, flood control scandal na to. Yun na talaga yan. Kasi nga, yan kay Inday Sara, mga bossing, kung hindi man ma-impeach Inday Sara ngayon, dadayain nila yan sa eleksyon. Pipilitin nila, gagawin nila lahat para madaya. Nakita nyo naman, di ba? Si Garcia daw, nakatanggap din ng mali-malitang pera. So alam natin, mandurugas sa mga to. Hindi lang magnanakaw ang mga to, mandurugas pa sa eleksyon tong mga to. Kaya yung kay Inday Sara, hindi na nila masyadong iniisip yan. Ang iniisip na lang talaga nila ngayon is itong flood control scandal. Mabura ito sa mga isipan natin. Idemanda lahat ng mga nagsasalita rito in the hopes na sana ay tumahimik ang mga tao. Or in the hopes na tumahimik ang mga nagsasalita sa gobyerno. Yun man lang talaga ang kanilang plano rito mga bossing. Kaya, tsaka, yun sinasabi ko yung kay Inday Sara. Di ba, pinipilit nilang bawasan yung numero ng mga senador para bumaba yung numbers ng boto para sa conviction. Huwag kayong mag-alala dun. Hopeless case na yung impeachment ni Inday Sara. Bakit? Mga bossing, habang bumababa, kung halimbawa, from 16, naging 15, naging 14,
Habang bumababa yan, bumababa din yung numero ng boboto kay Inday Sara para sa ma-acquit siya. O kasi 'di ba dati, kailangan mo lang ng siyam. Kailangan mo lang ng siyam mga bossing na boto para hindi ma-convict si Inday Sara. O ilan ba ang nasa grupo ni ngayon? Nasa grupo ni Cayetano ngayon. Ang nasa grupo ni Cayetano ngayon, at least kung wala si Senator Bato, ang nasa grupo niya ngayon, siyam eksakto. So kung mabawasan yan, gawin nilang 15 yung votes to convict, magiging 8 na lang yung votes to acquit. At sinasabi naman natin na hindi naman lahat ng nandiyan sa Gatchalian Block ay boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Hindi yan lahat boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. So, kung magnuno, at least 10. Tapos na boxing. Ilan ba ang re-electionist sa mga nasa Gatchalian Block? Tapos dito nga sa grupo ni Alan Peter Cayetano, lahat 'yan sigurado ako, lahat 'yan boboto pabor na hindi impeach si VP Sara. So, wala na 'yan. Kaya nga itong mga taga-Congress, gumagawa na sila, suicidal na sila. Gumagawa na sila ng lahat ng mga makakaya nila, kaipalan nila, nag-iingay sila para kahit papaano palabasin na si Inday Sara ay talagang ayaw humarap. Mga gago pala kayo eh. Hindi ba nagharapan yung mga yan sa Kongreso, binalasubas nga daw si Luistro dahil anak ng tinapay, kabobo-bobo. Paano mananalo yan sa impeachment? Tatanga-tanga. Ngayon, gigil na gigil sila kasi hindi nagpipresenta ng depensa itong grupo ni Inday Sara. Strategy yun eh. Pag sinabi nila kung ano yung depensa nila, di napaghandaan nyo sila. Magkita-kita na lang kayo sa impeachment, sa impeachment trial. Yan naman, kita nyo di ba? Executive yung pre-trial conference. Executive, ibig sabihin, hindi yan pinalabas ng public. Bakit? Kasi nga, lalabas doon sa pre-trial briefing na wala talagang ebidensya itong mga tarantadong mga congressman na ito. Mantakin mo, nasa Senado na yung impeachment trial. Tapos ang gusto ni Leila de Lima makapagsubpina pa rin sila ng mga dagdag na ebidensya. Mga gago pala kayo. Magsusubpina kayo ng mga dagdag na ebidensya, ang subpina para lang sa investigasyon yan. So dapat ang magsusubpina niyan Senado, which is the impeachment court, kung kailangan pa makumbinsi ng mga senador na kulang yung inyong mga ebidensya na nandiyan dyan. Pero hindi na pwede na kayo bilang prosecution yung maghahanap pa rin ng mga pwedeng idagdag sa kaso ni Inday Sara. Dapat ready na yan. Ready na yan pagdating dyan kasi napagbotohan nyo na yan ng sufficient informant substance yan. Kung di ba kayo mga tanga? So gigil na gigil sila kasi wala daw si Inday Sara doon sa pre-trial briefing. Gago ba kayo? Iusapang abogado yan Pre-trial briefing darating si Inday Sara pagka kung kailangan na siyang umatin at may kailangan ng itanong sa kanya. Pero yung mga ganyan, usapang mga abogado pa lang yan, mga bobo talaga kayo. Tanga-tanga talaga itong mga to. Sinasabi lang kasi nila, gusto nilang palabasin na si Inday Sara ayaw humarap. Sabi bloodbath, pero ayaw naman humarap. Part ng strategy niyan. Kaya nga, nahinto pansamantala yung tapang at malasakit. Diba? May show si Banat Bay, si Boss Dada, at saka si Inday Sara. Yung ibalik ang tapang at malasakit, tandaan ninyo. Supposedly, linggo-linggo yun na makakasama natin si Inday Sara. Pero malamang, pag nanalo na siya bilang presidente, baka dun na matuloy yan. Pero sa ngayon kasi, nag-iingat na si Inday Sara sa mga pwedeng itanong sa kanya. Alam nyo naman, kapag Banateros ang nagtanong, talagang malulupit yan. So, ang gagawin ngayon, si Inday Sara, baka mamaya matanong namin ng alanganin, tapos makasagot siya ng alanganin, tapos gamitin netong mga demonyo sa Kongreso yung mga isasagot niya. So, part ng kanyang pag-iingat at paghahanda sa kanyang kaso dyan sa Senado bilang impeachment court, kalmado lang muna siya. Hindi muna siya nagsasalita, hindi muna siya nagpapa-interview. Kasi kahit naman magpa-interview siya, negative 30 naman si kahit naman hindi pala siya magpa-interview at hindi siya sumagot, negative 13 pa rin naman si Bongbong. Hindi nyo na maluloko taong bayan. Diyos mio. Wala na. So, pag ikaw na-connect ka kay Bongbong Marcos, sigurado ko, mawawala na yung reputasyon mo at mawawala na yung prinsipyo mo. Kaya nga katulad nito ni Erwin Tulfo na 1 taon pa lang na senador pero pagkayabang-yabang na. Kaya siya nilagay dyan kasi siya ang pinakamakapal ang mukha. Siya ang pinakamakapal ang mukha, siya ang pinakakupal.
O tapos si Rapi Tulfo, isa pa yan. Kaya nga silang tatlo nagsasalita. Si Ping Lacson, di naman marunong makipag-away yan. Bakla yan eh. O tapos ito si Win Gatchalian, nilagay dyan dahil bobo din. O so, kaya nilang paikot-ikutin itong tatlo na to. O pagdating ng panahon, nabisto ng taong bayan na talaga, naging sukdulan na yung galit ng taong bayan, sino ngayon ang babalikan ng taong bayan? Etong tatlo na to, yung dalawang magkapatid na Manyakis, at saka si Win Gatchalian na walang utak. Ganun na mangyayari dyan. So, si Lacson, si Tito Soto at yung ibang mga senador na mga matatagal na, tuwan-tuwa kasi hindi sila masyadong bubugbugin ng taong bayan. Ang bubugbugin ng taong bayan, yung tatlong tanga na yan, yung tatlong itlog. Dalawa magkapatid na Tulfo na ulul at saka isang Win Gatchalian na walang utak. Ganun na mangyayari dyan, mga bossing. So, klaro tayo na yung impeachment ni Inday Sara, huwag nyo na masyadong pansinin yan. Wala na mangyayari dyan, tapos na yan, done deal na yan. Ang dapat natin bantayan is yung election sa 2028, kung dadayain ba ito si Inday Sara. Pero, hindi nila pwedeng dayain si Inday Sara kung decisive yung or malaki yung margin ng boto niya versus yung tatakbong bobo. Sino man tatakbo na yan? Malamang si Risa na yan. Kasi kung ako si Leni Robredo, hindi na ako tatakbo. Bakit? Tatakbo ko. Unang-una, natalo na nga ako nung nakaraan, tapos matatalo na naman ako kay Inday Sara. Tapos ang masaklap niyan, ang mag-i-endorso pa sa akin, magnanakaw pa. So wag na, uy, dito na lang ako sa Bicol. Kung ako rin kay Leni Robredo, dyan ka na lang sa Bicol. Hindi kayo mananalo kay Inday Sara. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo kay Inday Sara. Ito nga si Rizon Tiveros, dyan pa lang kay Pia Cayetano, hindi na nanalo eh. Puro kabobohan na eh. O hindi ba? So ganyan yan mga bossing. Dito lang talaga yung nakafocus sa flood control. Kaya talagang papatayin na nila yan. Abangan ninyo, wala nang susunod na hearing yan. Kaya nga, napaka-importante nung nakaraan na naganap na pagsasalita ng 18 Marines. At least narinig natin lahat at nakita natin kung papaano etong mga gago na ito ay sa kanila, yung mataranta sila ba? Lumabas sila sa kanilang mga lungga at nakita talaga kung sino talaga may kasalanan dito. Magkakaroon pa ng mga susunod na paglalahad. Yung mga 18 Marines, meron pang may 4, so meron pang 10 nalalabas. Abangan natin yan kung sino yung mga pangalan na nandiyan dyan, ha. Huwag natin aalisin yan sa isip natin. I-like, i-share ninyo, subscribe kayo sa mga channels na ito para maging updated kayo sa lahat ng mga issues sa Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at